Guys, dito pa rin kami sa bed. Oh, ang dilim. Sa camera ko lang yan guys, parang maliwanag. Lalabas kami ngayon. Dahil bibili kami, gustong kumain. Hindi pa ng moton. At sabi ko, bibili kami ng mga ano. Kasi, syempre, diba, magutom. Lalabas na naman. Ayan guys. Kahit sa area namin, matataas na. Pero I think, baha-baha na. Ayan na silang dalawa guys. Banding. Let's go na. Good morning guys. Good morning. Good morning. Where will buy first? Ayan guys, bili kami dito sa bagong bilihan ng moton. Ang lamig. Dito lang banda sa amin ito. Buti nga mayroong malapit. Ay, sa kanila pala ito. Ayan yung mga moton sila. Chuso, there is deep pot already. Ayan na dito. This one will do? No? Order? That one? Okay, it's up to you. Okay. Yeah. Maganda yung nabilhan namin. Inaayos nila talaga. Grabe ulan guys na hindi nyo ako maririnig or maririnig nyo ako. Nakabili na kami ng moton. Bili naman kami ng pang snacks dito ni Yuhan. Guys, nakabalik na kami ng Daypack. Okay lang yung ganito. Wag lang mag-brown out. Wag lang mawala ng kuryente. Kasi ngayon yung wifi namin, nagkakaano na guys, mahina. So, ayan. Binilhan ko si Johan ng manok. At saka yung ito, bumili kami ng moton. At ito, maganda yung nabilhan namin. Dati yan sila nakatira dito. Nagre-renta. Naka-separate na para hindi na sila siguro maghiwa-hiwa. Yuhan! Binilang ko siya ng marshmallow. Palakain siya marshmallow. At saka mga biscuits niya. Guys, grabe. Kahit prutas. Wala ang laman yung tindahan ni Didi. Prutas. At saka sabi pa ni Bayo, ate, bakit hindi ka nagsasalita? Kasi parang natulala ako. Ang nasa isip ko, ano ang bibilhin ko? Tapos ang nasa isip ko, syempre busy din siya, diba? Kasi nagbibenta. So, nung paalis na ako, sabi niya, bakit hindi ka nagsasalita? Sabi niya sa akin. Sabi ko, ay, sorry, good morning. Tapos, ayun, bumili ako ng manok. Ayun pala yung manok. Ayun, at para kayuhan yun. Ako, guys, may sinibawan pa akong isda. So, yun, mag-prepare ako dahil si Deepak at si Johan kakain sila. Ayan, bumili ako ulit nito. And inubos ko na yung mga tinapay na nandoon. Pwede naman akong gumawa ng tinapay. Tingnan natin kasi walang araw eh. Baka hindi siya mag-bloom ba. Kaya yun din ang iniisip ko. So hopefully, hindi ko na lang alam kung anong mangyari today. So hindi na lang tayo magsasalita. Ngayon magluluto muna ako guys. Ano lang ako, mag-prepare lang ako ng breakfast namin guys. Congratulations. Yeah, you keep that one and don't eat now because we are going to eat. Good morning, that one na anak ko. Ay na good morning. Na pala si Yuhan. So sandali muna guys.
Ganyan, masaya na yan si Yuan, guys. Hindi man siya nagsabi, pero ako lang nagsabi. I keep in the fridge. Which one? No, 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 no. It's The cold, biscuit, anak. the biscuit. No, no. Why you have to keep in the fridge? Teka lang, mag-ano muna ako, guys. Mag-prepare muna ako. Guys, parang nagutom na rin ako, kaya tingnan nyo, nagpapanik-panik tayo dito sa kusina. Yung kamatis ko pala, 4 na lang na piraso kasi nga palalagay ako sa sandwich namin. Pero ngayon, hindi ako, guys, maglalagay. Mag-ano lang ako, sunny side up, tapos ketchup, yun lang. Tapos magtiktik kami. So yun, pinapain ko rin. Pero light lang naman ang nilalagay kong powder. Kasi nga, maulan pa rin. Guys, maulan pa rin, oh. Parang lalong na ano yung mga palay doon, no? Nasira. Hala, paano kaya yan? Maulan pa rin, maulan. Doon tayo bumili ng moton kanina doon banda. Grabe guys, mo yung iba dito, pag gumawa sila ng tea, ay grabe. Siguro kasi talagang meron talaga no tao, no? Yung iba nga, ano kami, may kaibigan din kaming mga Arabic. Grabe rin uminom guys, ang mga Arabic, bilib ako sa kape lang. Grabe sila sa mga kape, espresso, ay grabe. Ang tatapang na mga dugo. Kaya nga pag minsan may mga tao na grabe uminom ng mga ganyan, no? Matatapang. Ganito pa yan, no? Pero sobrang sobra. Kasi espresso, di ba? Usually yung espresso, may special talaga yan na, ano, na espresso. So, bilib ako talaga. Sabi ko, oh, sana all talaga ganyan yung katatapang, yung mga sikmura. Mapurga ako sa kangkong, guys. Ang daming kangkong na binibenta, guys. Pero yung mga kasama ko, ayaw nila kumain ng kangkong. Bago sa kangkong, lalo si Yuan. Sarap na sarap eh. Tapos sila maninibago, Yuhan, anak! Get the tea, put it there, the tea. Kaya mait na kita. Tum na rin ako kakain kami, guys, muna, guys. Langga. Ayaw nyo kasi yung may mga kamatis at sibuyas, it will not taste nice daw. Yung luto naman itong parota ko eh. What? What is that? Papa! Ang tea ko, anak. May teacup. Kain tayo, guys. Ganyan si Deepak, guys. Minsan pag inom kami, sabi ko, why you are doing like that? Sabi niya, that is how the way you should drink that tea. That's how you enjoy that. Yeah, guys. Naiya siya, guys. Kibilis siya. Now, lakas loob niya, oh. Two.
na busy na ako dito. So nakita nyo yan yung ating niluluto sa maulang panahon ulit sa amin dito. And ito guys, may bowl na naman tayo. Gawa nga nung bumili tayo ng rice. Di ba nga nasabi ko sa inyo sa mga previous vlogs natin na may mga natatanggap tayo sa loob ng bigas. May nakukuha tayo ng mga ganitong bowl. Kaya dumami na yung bowl namin. So ito yung bago guys. May pangalan siya Ruby. Ayan, sa loob, Ruby. So, napaisip ako, baka yung pangalan ng gumawa nito is Ruby. Or di kaya yung nito, no? Yung gumawa, kumbaga siya na-assign sa section na ito para gumawa. Wala lang guys, pumasok lang sa isip ko kasi nga, kung sino sa inyo familiar sa Kipling na brand. Ang Kipling guys ay mamahalin din siya and high-end po siya na brand. Sa mga aware lang po. Isa po yan sa mga brands na binibenta din namin noon ng aming company. Ang mga Kipling user dyan, ayan, aware yan sila na yung monkey nila may mga names. Yan pala guys, ang mga monkey na yan, may mga names dyan. Sinabi sa amin before na yan ay mga pangalan ng mga staff po na gumagawa niya ng monkey na yan. So sa kanila po yun inassign ang mga pangalan. Kung sino po yung na-assign sa mga monkey na yan, sila po yung ilalagay na pangalan. And ayun guys, nagluluto pa ako. Si Deepak, kausap niya sila ni Prasan, sila ni Susan Bay, kasi nga nandun sila. Hindi ko alam kung matutuloy si Deepak gawa nga nung weather na ito. Pero tingnan na lang natin. And naka-ready na yung mga isasahog natin for the last minute. After nyan, mag-fried chicken ako kayuhan kasi si Yuan hindi siya kumakain ng kambing guys. So kaya ayun. Syempre, alangan naman kami lang ng tatay niya mag-enjoy kain ng kambing, di ba? So magluluto ako para sa anak ko. Binilang ko siya ng dalawang thigh guys. So para ma-enjoy din ng anak ko. After nyan, wala, maglinis-linis na ako dito. And yung aming internet, medyo pa ganun-ganun, gawa nga ng weather namin. So ayun, itatry pa rin natin na mag-upload tayo since nandito lang naman tayo sa bahay guys. Why not? O, di ba? So ayun guys at i-share ko pa rin sa inyo continuous ito yung ating kasi nga yung exhaust maingay and sila hindi pa nag-usap-usap. And ang update sa amin dito ngayon is ganun pa rin, maulan pa rin sa amin. Guys, nawalan pa kami ng gas. May stock kami, pero nawala. Teka lang guys ha. Wala akong... Sabi naman ni Mandira, may sinabi daw o may news na pag 2 o'clock, mag-stop na daw itong ulan at saka 5 o'clock. Sana naman. Pero wala, parang kanina ko lang nakita, nag-clear na doon banda. Ngayon parang wala, napuno na naman siya ng clouds. Sabi ko sana tumigil na kasi halos lahat nagbaha na Sa baba sila ni Deepak, tingnan natin. Parang kuya, kaya nakamotor siya dalawa. Ay, di, nag-change pala si Deepak. Isa lang muna. Very good man. Ala, walang kuryente. Nag-brown out, kaya dumilim, guys. Ala, nawalang kuryente. Itong mahirap na naman, oh. Kaya wala, oh, dumilim dito, oh. Kaya sabi ko, ala. Nagot nito. Yung mas okay na yun guys na mag-brown out. Although maapektuhan na naman ito pag-upload natin. Pero no problem kasi mahirap kayo sobrang pagbabaha ngayon. And sa ibang part ng Kathmandu, sobrang may mga landslide, may mga baha. Yung brown out anak, you off the computer anak? Off, lakat na. Area namin, hindi ganun yung mga baha-baha. Pero hindi ko lang alam banda sa school nila ni Johan kasi mataas dito sa amin guys eh. So hindi kami bahain dito. Nakikita nyo yung dyan? Clear yan kanina guys na wala na yung sobrang cloudy o sobrang foggy. Ngayon wala, tinakpa na guys yung bundok, hindi na natin makita. Hindi ko sa inyo pinakita kanina. Nagkaroon ako ng hope kanina na yun nga mag-clear na pero hindi, oh. Grabe ang bilis. Ayan. Alas 11 na pasado, hindi pa kami nakakain. Pero kasi nag-breakfast naman kami, nakita nyo, di ba? Ayan, nag-uusap pa rin sila sa baba. Machika, hindi kasi si ano yan. Alam nyo guys, ang ibang mga Nepali, machika. Kita nyo yung iba minsan. Pag mga kilala ko dito, machika sila. Ikaw yung babae, ikaw yung parang maghanap na lang ng way. Kasi nagchika-chika sila, si Yuan, gutom na rin. So, ayun guys ha, at balikan ko kayo guys. Guys, tingnan nyo guys, magluluto pa kami ng paschismis na silang dalawa guys. Oh. Malay man ni kuya guys, nakakain na yan siya. Nag-deliver lang kasi kuya pala chika yan kay Deepak.
Yung si Deepak ko. Di ba, yan yung driver niya. Nagkaroon siya ng driver na sinasakyan-sakyan namin, di ba? Kasi nga since trusted namin si Kuya. O Diyos ko guys, nung last year yon manghiram siya kay Deepak, 20,000, feeling close siya sa amin. Ano kala niya sa amin guys, bangko kami, akala niya sa amin, ATM, marami kaming pera. Tapos siguro naisip niya, mukhang okay tong pamilya na to, lagi nagtataksi, maraming pera, yun siguro iniisip niya. Kaya manghiram siya guys, 20,000, si Deepak, alam niyo nagsabi dyan kay Kuya, na yung driver mo manghiram sa amin ng pera. Sabi niya, wag niyo pairamin yan kasi maraming utang yan. Pero hindi naman talaga kami papairam. Papairam namin sa kanya. Kaya nainis ako sa kanya. Tapos diba tinatawagan siya namin para sasakay kami. Wala daw siya sa Bali daw. Sa ganito, ganyan siya. Sabi ko, ay masamang ugali ang driver na yan. Sabi ko, hindi na natin kukontak. Aking... So guys, lumipat ako dito kasi medyo madilim doon. Guys, pakita. Sorry ko. Parang hirap. Walang ilaw. Ay, bigo ako. Mauga ako. Maano ako guys pag nagluto nito, malambot na malambot. Malambot na malambot ako magluto nito. Teka lang. Tikman natin. Nagluluto ako ng ano guys, sa happy corn, ng manok niyungan. Sobrang lambot ako magluto nito. Tsaka, hindi mga. Luto na yung rice namin. Pag naluto na yung chicken na yung kakain na kami. Sila kasi iba sila magluto. Matigas. Tapos sobrang anghang. Sarap to the bones. Sarap guys. Guys, pakita ko sa inyo, nagluto ako ng banana Q dahil nasaba tayo na walang oil. Kinaramelize ko yung ano guys, yung sugar. Ayan, sugar lang talaga kasi since na-boiled ko naman na itong banana Q natin or yung saba pala. So kaya ayan, naghinay-hinay ako dahil si Johan tulog. Actually guys, sabi niya higa lang daw siya gawa nga nung walang kuryente. Kanina pa guys, brown out. Tapos ko na-edit yung isang vlog. So ayun guys, kain tayo. So sabi ko, nagto ako ng saba. Ayan guys, pwede pala tayong mag-banana Q or kamote Q na hindi na natin lagyan ng oil. Ayan oh, pero binold ko muna. Ayan, tapos i-caramelize natin yung asukal. And then, ayun, ano lang natin, bantayan lang natin, wag natin sunugin. Masarap siya guys. Pwede pala guys, wag ng mantika. Hindi naman healthy yung masyadong maraming mantika. Yep. Actually, konti lang asukal ko na brown. So white ito, kinaramelize ko. And then minix ko sila ng brown sugar. Kaya ayan. Sabi 2 o'clock daw mawala na yung ulan pero walang changes. Walang changes guys. So ayun na, pwede tayo mag-banana Q na wala ng oil. Oiled and utu-utuin nyo sa asukal. Masarap. Banana Q pa rin guys. Hindi man na mandatory na kailangan nating i-anuhin sa apoy. Sa ano guys, sa mantika. So, ayun guys, nandito pa rin kami sa kwarto. At, yun na nga guys, sabi ko sa inyo, grabe ang nangyayari this time. The most affected na talagang areas dito, aside from Kathmandu, kasi 3 district ito, the most affected area talaga is yung Lalitpur guys. Parang sila talaga yung napuruhan this time. Na sobrang parang masasabi mong napuno sila. At hindi ko alam saan banda itong Lalitpur na ito, pero sobra silang naapektuhan sa ganitong kalamidad guys. Imagine nyo itong gas na ito, ayan oh, palutang-lutang. Gas yan guys, napakadelikado yan, di ba? Guys, tingnan nyo guys yung mga balita, puro lahat baha. Tapos nakakasad lang, yung mayor ng Kathmandu,
sabi niya, it is the responsibility of each citizen or resident na i-save yung family at saka sarili nila. Tapos, syempre, kung mayroong pwedeng matulungan, tulungan. This save your own, run for your life talaga dito, pag ganyan. Kasi syempre, iba sa atin, iba, di ba? Andyan agad yung mga politisyan, talagang plastado talaga lahat. At least, be thankful tayo. Pero yun na nga sabi ko sa inyo, iba talaga dito, guys. Iba talaga kung run for your life. Kung bala kayo. Kasi syempre, yan lang naman, maglalabas lang naman yan sila ng mga police or army nila na magsasagip kung sino dyan ang mga nalulunod. Pero yung kagaya sa atin, nakaredy na yung mga gamot, nakaredy na yung mga pagkain, nakaredy na yung mga ganito. Wala, guys. Wala talaga. Hindi ko alam kung saan ito na nire-rescue nila na sobrang na talaga. Yung tubig, yung mga family. Kasi yung Kushi, isa din. Malayo na ditong Kushi, guys. Isa din yan, village din yan na grabe din, mataas din yung baha. As in, parang this time, apektado ang Kathmandu dito. Pero sa area namin, dahil mataas po kami, hindi po kami masyadong bahain dito. Pero sa kanila ni Yuhan, dahil nga hindi natuloy, syempre apektado yung area na yon. And yun, yung Lalitpur. And doon banda, guys, sa mga Bhaktapur area. Yun nga lang, no, ang Lalitpur talaga. Actually, guest pa nga na, guest pa nga dapat yung mayor ng Lalitpur sa program nila ni Yuhan. Pero ang nangyari, ganito, mas yung district pa niya ang napuruhan talaga this time. The whole district is flooded. Oo, the whole district, ang whole district niya talaga, guys. Imagine nyo, guys, ilang oras na ang brownout? Grabe. Electric pole is gone now. Where? Kita nyo, dahil wala kaming kuryente, ilang oras na dito, guys. Wala kaming kuryente, kaya hindi ako makapag-upload ng vlog natin. Tapos na yung mga videos ko, mga paunang videos ko, pa-second, kasi update ko sa inyo. Pero wala walang kuryente. How many hours na? From the morning. Kahaba ng brownout namin. Pero yun na nga, di ba, kanina nakita nyo habang nagluluto ko. Hanggang ngayon, guys, naka-data lang ako. There is swimming here. Grabe talaga. Pati mga, electric pole daw, nagbagsakan na. Grabe, guys, no? Imagine nyo, wala man bagyo dito dahil wala man mga dagat-dagat dito. Kung meron mang malalakas na hangin, yan ay galing yan sa dagat ng India, no? Na kumbaga, guys, yung hangin. Kaya syempre sa lakas, dahil nga napagitnaan kami ng India at China, 'di ba? So syempre sa dagat ng India kasi mas malapit tayo. So maapektuhan talaga pag may malakas na cyclone na tinatawag. Pero this time kasi since 2 days na sunod-sunod na pag-ulan, ito naman hindi ito expect na magtuloy-tuloy siya na walang tigil. Na niyo naman sa vlog ko, 'di ba, na walang tigil ang ulan. Ito ay hindi naman natin masasabi at na-expect nila. And since alam nyo naman na wala tayo sa advanced na lugar, kasi nga ang ulan na to, wala talagang tigil siya. Hindi siya malakas pero wala siyang tigil, guys. Yan yung delikado, 'di ba? And ayun, guys, si Prasanbay din pala, guys, 'di ba? Kasi nga dapat pupunta din sila ng Tipak pero hindi ko alam kung matutuloy. Na-stuck sila kagabi. Ano bang sabi sa akin ni Prasanbay sa message? Nag-send siya sa akin ng video, guys. Sabi niya sa akin, we reached daw ng hotel 12 a.m. last night, Baoju, and it's very dangerous, sabi niya. Na-stuck kami sa ulan, and then, may storm, and then for 6 hours, sabi niya sa akin. Madaling araw na daw sila ng hotel, na pasok. Bawat citizen ng mga Nepali, grabe, guys, makikita nyo, army, mga police talaga, guys. Wala man lang sila dito, parang mga, hindi ko lang alam, yung parang kagaya sa atin na mga, di ba meron tayo like mga barangay tanod o mga pero parang wala ako may nakikita. This time talaga makikita mo. Kasi syempre, di ba, wala namang ibang tutulong pa. Ayun, guys, may share ako sa inyo na video. Tingnan nyo yan, guys. Yan ay sa Kavre. Hindi naman yan ganito kalayuan dito, guys. Nakapunta na kami dyan. And I think nakapag-vlog na ako dyan. We already passed by in Kavre. Recently lang, guys, nakapunta tayo sa Kavre, guys. So, yan yung sitwasyon ngayon.
nakapunta na tayo sa Cabre. Saan ba where we go? Bago kami pumunta ng Sinduli, guys. Kung maalala nyo kung saan ako balikan nyo yun, guys, yung itong lugar na ito na daanan natin, and bumili sila ng payong, hindi, raincoat ni Prasanbay at ni Colonel. Bumili sila that time ng raincoat. So ngayon, guys, tingnan nyo ganyan, guys, ang sitwasyon nila doon. Imagine nyo yan, ganyan nadaanan natin, sobrang baha. Hey guys, finally, praise the Lord, wala na ulan, lumiwanag ng aming mga paligid. Yun nga lang, magre-recover pa talaga ang mga nabahaan, and ito na ngayon, very clear na po yung paligid natin, yung bundok, makikita na natin very clear. Ayan teka lang, guys. Ang reporter ay nag-ano pa ako, guys. Isusum ko yung mga bundok, very clear na, yung hindi natin makita kanina. Yung paligid natin ay mga very clear na po. Ayan na doon yung sunset. Ayan, guys. So, alas 6 na pasado dito. And talagang kita nyo, dry na talaga yung aming sahig. Although may basa-basa pa konti, pero at least tumigil na or tumila na yung ulan. So, praise the Lord. Thank you, Lord. And sana sa mga talagang sobrang apektado at nabahaan, nawa ay makarecover po sila. Alam po na hindi ganun kadali. Lalong-lalo sa Nepal, guys. Kasi talagang sobrang kawawa ang Nepal, sobrang kawawa. Grabe, guys. Parang nakakalungkot yung ganito bang mangyayari sa lugar nila na sobra, na grabe, guys, sobrang hirap na wala talaga, guys. Nalulungkot lang ako kasi parang run for your life talaga ang mga tao. Hindi kagaya na mayroon agad, may rescue agad, yung ganon, parang it takes time pa, and tanging nandyan lang is yung mga army or mga police, sila talaga yun. Meron din naman talagang may kusa na talagang tutulong sila, pero talagang pag may mga ganitong calamity, kawawa talaga yung Nepal. Yun lang masasabi ko. Naiyak ako, guys, kasi talagang ramdam ko kasi kung gaano kahirap dito pag may mga ganitong mga sitwasyon. Sa totoo lang. So, ayun, and ipag-pray nyo rin yung mga nabiktima dito, guys, nawala na naman yung ilaw, guys, nag-burn out na naman. Ay, naku, kung saan pa mag-upload na ako, guys, nawala na naman. Ay, ang buta. Basta, guys, nalulungkot ako kasi, alam nyo naman na sobrang hirap dito, guys. Hindi yung, lalong-lalo na, hindi dito uso na magpanik sila, tapos, kahit wala silang aasahan na may magbibigay ng mga pagkain. Kung mayroon man siguro, guys, bihira yun. Kaya ayun, pagpasensyahan nyo na. Hanggang dito na lang sa lalamunan ko, and hoping may kasimanwa na taga UK na makauwi sila ng maayos, na supposedly magkikita kami kahapon and today, pero kasi ganun ang nangyari. And nag-ano sila, guys, sumakay na lang sila sa sumo or 4x4 jeep para makauwi sila ay makakuha sila ng flight pupuntang Kathmandu, dahil na-stuck po sila actually, dahil nga nagbiyahe din sila, gawa ng rock slide, guys, may mga landslide, so hoping na okay sila, guys, at makauwi kayo ng maayos, sis, and see you soon, anytime soon, magkita tayo, walang problema. So ayun, guys, i-end ko na yung vlog ko, napakahaba na ito, at please include ang Nepal and kami po sa inyong mga prayers, and thank you again so much sa mga oras na binigay nyo. And salute syempre sa Nepal Police, and of course sa mga arms, syempre sa Nepal Army, guys. Grabe sila, sa totoo lang. So ayun, guys, ingat kayong lahat. God bless you all and I love you. Bye, guys!